Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak sapagkat sa gabi pong ito ay tayo narito para po sa isang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako po pala ay si Brother Hiner Mersene, isa pong mag-aaral sa Adventist University of the Philippines sa Puting Kahoy, Silang Cavite. At sa pagnanasa ko po na maibahagi ang salita ng Diyos, sa gabi pong ito po ito'y nasa ikatuparan at tayo po ay magkakaroon ng pag-aaral. Ang topic ko po na ating pag-uusapan sa gabing ito ay patungkol po sa banal na kasulatan. Pero bago po tayo magpatuloy ay inaanyayahan ko po na tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, dakilang Ama, sa gabing ito kami nalulugod na binigyan mo po kami, dakilang Diyos, ng pagkakataon na makapag-aral ng iyong salita. Nawa dakilang Amay buksan ang aming isipan, ganyan rin ang aming mga puso, upang sa gayon, Panginoon, amang katotohanan ng aming marinig sa gabing ito ay maging daan upang kami, Panginoon, ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, dakilang Ama, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ito pong hiling at dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tulad po ng aking nabanggit kanina, ang ating pong topiko na pag-uusapan sa gabing ito ay patungkol po sa banal na kasulatan. Pero po bago tayo magpatuloy, ay nais ko pong isaalang-alang natin ang ilang mga katanungan na atin pong makakasama sa pag-aaral po natin ng Biblia sa gabing ito. Narito po ang ilang mga katanungan na atin pong kinakailangan upang maging malinaw po ang ating talakayang gaganapin sa gabing ito. Narito po ang unang katanungan. Mahalaga ba ang Biblia? Sapagkat sa atin pong panahon, marami pong nagsasabi na ang kahalagahan po ng Biblia o ng banal na kasulatan ay hindi gaanong kinakailangan sa ating buhay. Ngunit atin pong alamin sa liwanag ng salita ng Diyos kung gaano ba kahalaga ang aklat na ito sa atin bilang mga Kristiyano. At ang sunod na tanong ay, ito ba'y mapagkakatiwalaan? Sa atin pong kapanahunan, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi po natin maitatanggi na marami pong tao ang nagdududa patungkol po sa salita ng Diyos. At sa tulong po ng liwanag ng kapangyarihan ng Panginoon ay atin pong aalamin kung tayo ba'y mayroong pang pagkakatiwala na dapat ilagay sa salita ng Diyos. Ikatlo pong katanungan ay, ito nga ba'y imbento lamang? Marami pong nagsasabi na ang Biblia raw di umano ay katha-katha lamang ng mga tao at ito raw ay hindi maaaring pagbasehan ng doktrina at paniniwala. Ngunit sa gabing ito ay tulad ng ating tanong, ating aalamin kung ito nga ba'y imbento lamang. At ang ikaapat na katanungan ay, totoo bang lipas na ang aklat ng lumang tipanan? Marami pong mga pananampalataya ngayon ang nangangaral at nagsasabi na ang lumang aklat o ang lumang aklat ng tipanan ay hindi na raw po marapat maging basihan ng ating paniniwala sapagkat ito raw po ay lipas na. Ngunit atin rin pong alamin sa gabing ito kung ano po ang turo ng Diyos patungkol sa kanyang salita. At ang ikalima pong katanungan ay, mahalaga ba ito sa kaligtasan? Atin pong alamin kung gaano ba kahalaga ang Biblia sa ating kaligtasan. Ito ba ay magiging daan o gabay natin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Lahat po ng ito ay ating sasagutin. At ang huli pong tanong ay, paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang mga salita? Kung totoo na ang Biblia ay mahalaga sa ating kaligtasan, paano naman ibinigay ng Diyos ang kanyang mga salita? So sa atin pong pagpapatuloy ay tayo po'y dumako sa ilang kasaysayan patungkol po sa aklat na ito. Ang salita pong Biblia, originally, ito po ay hindi Tagalog na salita. Ito po ay hango sa salitang Latin na Biblia. Sa wikang Tagalog, kilala po natin ang aklat na ito na kung tawagin natin ay salita ng Diyos, banal na kasulatan. At sa ating pong kapanahunan, inadapt na rin po natin ang salitang Biblia sapagkat alam po natin na sa loob ng maraming at mahabang panahon ang Pilipinas ay nasakop ng iba't ibang mga dayuhan, kaya tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na ma-adapt ang kanilang mga salita, katulad na lamang po ng salitang Biblia. Ang salitang Latin na Biblia ay hango naman po sa salitang Griego na Biblos. Ano po bang ibig sabihin nitong Biblos? Ang Biblos po ay nangangahulugang mga aklat. At ang salitang Griego na Biblos naman po ay hango sa salitang Hebreo na Biblos pa rin kung basahin,
Ngunit ito, ang kahulugan, itong Biblos na ito ay nangangahulugang papyrus. Ano po yung papyrus? Ang papyrus ay katawagan sa kagamitan na kinasulatan ng mga unang aklat. So noong unang panahon po, kung sa ating kapanahunan meron tayong tinatawag na bond paper, yellow paper, sa kanilang kapanahunan po ay mayroong papyrus na tinatawag na kung saan ang unang tala ng Biblia na nagmula sa Diyos ay doon po naisulat. Sa atin pong pagpapatuloy, atin pong kikilalanin rin kung ilang mga tao ba ang sumulat ng Biblia. Ayon po sa pag-aaral ng iskolar ng banal na kasulatan, 35 hanggang 40 mga tao po ang sumulat ng Biblia. Ang ilan po sa kanila ay magsasaka, ang iba sa kanila ay maniningil ng buwis, ang iba sa kanila ay doktor, at ang iba sa kanila ay mangingisda. At ito po ay ayon sa pag-aaral. So, ibig sabihin po, ang Biblia po ay sinulat ng iba't ibang klase ng tao sa lipunan. Ang Biblia po, ayon pa rin sa pag-aaral, ay tinaguriang aklat na pinakamatagal na nasulat. Ito po ay tumagal sa loob ng 1,500 years. Kung atin po nga alamin, wala po tayong ibang aklat na makikita na tumagal ng pagkasulat ng katulad sa Biblia, kundi Biblia lamang po ang natatanging aklat na tumagal sa loob ng 1,500 years, sapagkat ang Diyos po ay hindi lamang sa isang pagkakataon nagbigay ng kanyang mensahe, kundi bagkos ibinigay niya ang kanyang mensahe sa iba't ibang kapanahunan. Kaya po ang aklat na ito ng Biblia ay nasulat sa loob ng napakahabang kapanahunan. At ang arkeolohiya mismo po, ang archaeology, ay nagpapatotoo tungkol po sa Biblia. Sa katunayan po, marami po silang nahukay na mga ebidensya na ang Biblia ay totoo at ang lahat ng nasusulat dito ay katotohanan. Narito po ang ilang mga patunay ng arkeolohiya patungkol sa Biblia. Narito po ang mga bato at labi na nahukay nila. Ang una po ay ang tinatawag na Rosetta Stone. Ang ikalawa naman po ay ang Moabite Stone. Ang ikatlo ay Cylinder of Nabonidos. Ang ikaapat po ay Tel El Amarna Tablets. At ang kahuli-hulihan pong nadiskubre ay ang Dead Sea Scroll. Ang Dead Sea Scroll po ay pinaniniwala ang pinakahuling aklat o talaan ng salita ng Diyos. At nang ito po ay matuklasan sa isang yungib malapit sa Dead Sea, ay ikinumpara po sa Biblia na mayroon po tayo ngayon. At laking katuwaan po sa ating mga Kristiyano na natuklasan na ang Biblia noon at ang Bibliang meron tayo ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, ay walang kaibahan. So, ibig sabihin, yung Bibliang ginamit noon na naging basihan ng paniniwala noong unang kapanahunan ay siya pa ring Biblia na maaari nating pagbasihan ng ating doktrina at paniniwala sa kapanahunang ito. Ayon po sa pag-aaral, ang Biblia po ay binubuo ng dalawang mayor na bahagi. Ang tinatawag pong aklat ng Lumang Tipanan na nagsisimula po sa aklat ng Henesis at nagtatapos po sa aklat ng Malakyas. At ang ikalawa po ay ang aklat ng Bagong Tipan na nagsisimula naman po ang aklat ng Bagong Tipan sa aklat ng Mateo at nagtatapos po sa aklat ng Apokalipsis. Ang Biblia po ay binubuo ng 66 na mga aklat. 39 sa Lumang Tipan, samantalang 27 naman sa Bagong Tipan. Yan po ang kabuuan ng banal na kasulatan. Ngunit kung atin pong mapapansin, mga kaibigan, mga kapatid, sa Biblia po ng ating mga kaibigang Katoliko ay mayroon pong higit na aklat sa 66. At kung tawagin po ang mga aklat na ito ay Deuterocanonico. At kung atin pong mapapansin, ayon po sa pag-aaral ng mga iskolar ng banal na kasulatan, sa pagitan po ng Luma at ng Bagong Tipan ay mayroon pong kapanahunan. Kaya po kung ating mapapansin, mayroon po itong pagitan. Ang kapanahunan po itong mga kaibigan, mga kapatid, ay tinatawag na panahon ng apocryphal period, na kung saan ang apocryphal period, mga kaibigan, mga kapatid, ay tumagal sa loob ng 400 years, na ayon sa pag-aaral sa kapanahunan ng apocryphal period ay walang umiiral na mga propeta. So, ibig sabihin po, ang lahat ng mga aklat na nasulat sa kapanahunan ng apocryphal period ay hindi nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang propeta nga ayon sa pag-aaral na umiiral sa kapanahunang ito. At ang mga aklat na nasulat po sa kapanahunan ng apocryphal period ay tinatawag pong mga aklat
ng Apokrifa. Narito po ang mga halimbawa ng aklat ng Apokrifa. Ang tinatawag pong aklat ng Judith, ang aklat ng Esther sa wikang Griego, ang Tobit, ang unang Makabeyo, ang ikalawang Makabeyo, Esdras, Sibel at ang Dragon, ang awit ng tatlong kabataan at ang karunungan ni Solomon. So ito po mga kaibigan, mga kapatid, ang kasaysayan na umiikot at nagpapatungkol sa banal na kasulatan. At sa atin pong pagpapatuloy mga kaibigan, mga kapatid, ay atin pong makakasama na ang unang katanungan na marapat po nating isaalang-alang sa atin pong pag-aaral sa gabing ito. Ang Biblia ba'y imbento lang? Marami pong nagsasabi sa ating kapanahunan tulad ng aking binanggit kanina na may mga taong nagdududa patungkol po sa otoridad ng Biblia sapagkat sinasabi nila na ito'y imbento lamang. Ngunit ano po ba ang sagot ng Diyos patungkol sa bagay na ito? Totoo nga po ba na ang Biblia ay imbento lamang at hindi maaring pagbasehan ng doktrina at paniniwala ng isang taong nais sumunod kay Kristo? Ganito po ang tala ng aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20 at 21. Sabi po ng Biblia ay ito, na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa Diyos, ay nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat di sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Kung atin pong papansinin mga kaibigan, mga kapatid, yung talata, sabi dito na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatay, ano raw po? Hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. So sabi po ng Biblia, ang salita raw po ng Diyos o lahat ng kasulatang naririto ay hindi raw po nagbuhat saan? Sa sariling pagpapaliwanag. So ibig sabihin po, hindi po totoo yung kumakalat at ating mga naririnig sa lipunan na nagsasabi na ang Biblia ay katahalamang ng tao, sapagkat mismo pong Diyos ang nagpapatotoo na ang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, bagkus idiniin pa sa talatang 21 ito ang sabi, sapagkat di sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman. Ano raw po? Hindi raw po sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ano raw po? Kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos. Napakalinaw pong sinasabi mga kaibigan, mga kapatid, ng Biblia na ang salita ng Diyos ay hindi na raw po nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, kundi sabi po ng Biblia, ito po ay nagbuhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. So ganito po ang kaparaanan. Ito ang Diyos na nagbigay ng mensahe at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay iniuudyok ang mensahe para sa bayan ng Panginoon. At sa ating mapapatuloy ito, sabi pa ng Hebreo 1:1 ito, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. So napakalinaw po na natatala sa Biblia o sa banal na kasulatan na ang Diyos ay mayroong mensahero o mayroong isang sugo na siyang naglalakad ng mensahe na nais ipahatid ng Diyos sa kanyang bayan. At kung tawagin po ng Biblia ito'y sa pamamagitan ng mga propeta. So ibig sabihin po, hindi po totoo na kung sino-sinong tao lamang ang sumulat ng Biblia, kundi mismong Biblia nagsasabi na ito po'y ibinigay sa mga sugo o sa mensahero o sa mga propeta ng ating Panginoong Diyos. At narito po ang kaparaanan mga kaibigan, mga kapatid, kung paano po ipinahayag ng Diyos ang kanyang mensahe sa kanyang mga lingkod na propeta. Narito po ang unang kaparaanan. Ang tinatawag po nating spoke in air. Ang isang lingkod na propeta ng Panginoong Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, ay naririnig niya po ang mensahe ng Panginoon. Naririnig sa pamamagitan ng kanyang tainga, ibinubulong ng Espiritu Santo ang mensahe ng Diyos para sa kanyang bayan, at ito na may itatala o isusulat ng propeta matapos niyang marinig ang mensahe. Ang ikalawa ay ang tinatawag nating spoke in inner sense. Spoke in inner sense, ito po yung pagkakataon na kung saan ay nararamdaman ng propeta ang mensahe ng Diyos
para sa kanya. At matapos niyang maramdaman ang mensahe na nais ng Diyos ipahayag, kanya muli itong itatala at isusulat. Ang ikatlo po mga kaibigan ay ang tinatawag nating prophetic vision o sa wikang Tagalog po ay pangitain po ng isang propeta na kung saan ito po'y nagaganap kung ang isang sugo o ang isang mensahero ng Diyos ay gising, hindi po natutulog. Mawawalan siya ng diwa at magkakaroon siya ng pangitain na kung saan sa pamamagitan ng pangitain ay ipahahayag ng Diyos ang kanyang mensahe sa taong nais niyang bigyan ng mensahe o pabalita. At matapos na makita ng propeta ang pangitain ito, ay muli niya itong itatala. Ang ikaapat po na kaparaanan ng Diyos sa pagpapahayag ng mensahe sa kanyang lingkod ay ang tinatawag po na prophetic dreams. Ano po ba yung prophetic dreams? Ang prophetic dreams po ito ay nagaganap sa kapanahunang ang isang sugo o ang isang mensahero ng Diyos ay natutulog. Na kung saan po mga kaibigan, mga kapatid, kapag ang propeta ay natutulog, ipakikita ng Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip ang kanyang mensahe. At matapos yun, pagagising niya, isusulat niya muli yun, itatala. Sa ganun pong kaparaanan mga kaibigan, mga kapatid, sa apat na kaparaanan ito, nasulat ang buong aklat ng Biblia. Na kung saan ay siya po nating hawak-hawak sa ating kapanahunang ito. At patungkol po sa tanong na, totoo bang lipas na ang Biblia? Totoo nga bang lipas na ang Biblia? Ano po ang sabi ng ating Panginoong Diyos? Ganito po ang tala ng Isaias 40, versikulo 8. Sabi ng Diyos, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi, magpakailanman. Sabi po ng Biblia ay ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi, magpakailaman. Ang tanong po mga kaibigan, mga kapatid, ang lumang tipan po ba ay aklat o salita ng Diyos? Ang sagot po natin, alam natin yan. Oo naman. Ang bagong tipan po ba ay salita rin ng Diyos? Alam rin natin ang kasagutan. Oo, salita ito ng Diyos. So, ibig sabihin, tama ang aklat ng Isaias na ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Kung ang lumang tipan na aklat ay salita ng Diyos at ang bagong tipan ay salita rin ng Diyos, so ibig sabihin, ang aklat ng luma at bagong tipan na siyang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. At sa karagdagan pong talata, ganito po ang sinasabi ng aklat ng Mateo, versikulo'y 24, talatay 35. Sabi po ng Biblia ay ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang luma at bagong tipan po mga kaibigan, mga kapatid, ay salita ng Diyos. So ibig sabihin, ito po ay hindi lilipas. Mawawala ang langit, mawawala ang lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas magpakailanman. Tunay at subok ba ang salita ng Diyos? Atin pong aalamin kung ano po ang sabi ng banal na kasulatan. Ganito po ang tala sa aklat ng Juan 17, versikulo 17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kaya po doon sa mga nagsasabi na kabulaanan, hindi katotohanan, hindi mapagkakatiwalaan ang Biblia o ang salita ng Diyos, hindi po yun totoo. Sapagkat Diyos mismo ang nagsabi na ang kanyang salita ay katotohanan. Pag sinabi pong katotohanan, wala po itong kamalian, wala ditong kapintasan, kundi ito po isang perpekto at walang pagkakamali. Ganun po ang salita ng Panginoon. Sabi pa nga po sa aklat ng Kawikaan 30, versikulo 5 at sa isa ito, bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Huwag kang magdadagdag sa Kanyang mga salita. Baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Sabi po ng Biblia, ang salita raw po ng Diyos ay subok na salita. At sabi pa ng Biblia, huwag kang magdadagdag, baka ano raw po, masunduan kang sinungaling. Kaya po doon sa mga nagsasabi na ang Biblia ay lipas na, samantalang wala namang nababasa, ano pong tawag ng Biblia sa kanila? Sila po'y sinungaling, sapagkat sila po'y nagdadagdag sa salita ng ating Panginoong Diyos.
Sabi pa nga po sa aklat ng awit 12 sa isa ito, ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita na gaya ng pilak na sinubok sa hornos sa lupa na makapitong dinalisay. Sabi po ng Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, ang salita ng Diyos raw po'y dalisay na salita. So, ibig sabihin, pag sinabi itong dalisay, wala itong dungis, wala itong dumi, wala itong kapintasan. At hindi lamang po basta ito dinalisay, kundi sabi po ng Biblia ay makapitong dinalisay. So, ang ginto po, bago naging ginto o bago naging alahas, dumadaan po yan sa pagdadalisay. At nakikita natin kung gaano kakinang, kung gaano kaganda. Ganon rin po ang salita ng Panginoon. Ngunit, ang kaibahan po nila, hindi lamang po isang beses dinalisay ang salita ng Diyos. Hindi lamang isang beses sinubok, kundi makapitong dinalisay. Ganon po kasigurado, ganoon katotoo po ang salita ng Panginoon. Alam ko po mga kaibigan, mga kapatid, na ako at kayo ay nagnanais pumasok sa bayan na langit na inihanda ng Panginoon. At bawat sa atin nagnanais na makapagtaroon at makasama ang Panginoon. Ngunit alam niyo po ba na may sinasabi ang aklat ng awit 119, versikulo 105? Ganito po ang sabi ng Biblia. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, kung ako po, halimbawa ako ay nagnanais makarating sa Pasay. Ako ngayon ay narito sa Silang Cavite. Nagnanais po akong makarating sa Pasay. At nagplano ako na pumunta sa Pasay sa kapanahunang gabi. Walang liwanag ang buwan, walang sikat ang bituin, at wala ring mapagkukunan ng liwanag. Sa tingin niyo po ba, makararating po ako sa Pasay na nais ko pong puntahan? Alam po natin ang sagot. Hindi. Bakit? Sapagkat madilim. Baka kung saan-saang kanal, mahulog tayo at hindi natin marating ang ating pupuntahan. Pero kung ako po'y bibigyan nyo ng liwanag, mula po dito sa Silang Cavite hanggang Pasay, sigurado pong mararating ko ang Pasay. Bakit? Sapagkat po ako'y mayroong liwanag na dala-dala. Ganun rin po sa ating espiritual na pamumuhay. Kung totoo po mga kaibigan, mga kapatid, na tayo'y nagnanais na makarating sa langit na bayan, kinakailangan po natin ng liwanag sa ating landas patungong langit. At yun po ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. At sa ating kapanahunan rin po mga kaibigan, mga kapatid, alam natin na ang tao ay nagiging interesado sa mga bagay-bagay kung sila ay mayroong mapapakinabang. Ang tanong, kaibigan, mga kapatid, ano bang kapakinabangan ang ating makukuha kung tayo ay mag-aaral o magsisiyasat ng Biblia? Ganito po ang sabi ng aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16 at 17. Sabi ng Biblia ito, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman, unay saan? Sa pagtuturo, ikalaway sa pagsansala, ikatloy sa pagsaway, ikaapat ay sa ikatututo ng nasa katwiran. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, kaya ang mga tao ngayon ay hindi maganda ang pag-uugali, hindi maganda ang pagsasabuhay nila ng buhay Kristiyano sapagkat sila po ay walang gabay na sinusunod. Na kung saan sabi po nung talata sa ikatututo ng nasa katwiran. Kung lahat po ng nasusulat sa aklat na ito ng banal na kasulatan ay ating susundin, tayo po ay makalalakad ng ayon sa katwiran ng ating Panginoon. Sabi pa sa talatang 17 ito, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. So, ibig sabihin po, kung tayo po ay magiging mapagsiyasat ng Biblia, tayo po ay matuturuang lubos. Saan? Sa lahat ng gawang mabuti. Kaya kung ikaw, kaibigan, ay naglalayon na ang iyong buhay ay maging kaayon ng buhay ni Kristo, kung ikaw, kaibigan, ay naglalayon na sumunod sa ating Panginoon, kinakailangan mong magsiyasat ng Biblia sapagkat ang kapakinabangan na iyong makukuha sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay ikaw ay matuturuang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Ngunit ang tanong, kaibigan, mga kapatid, sa ating pong malapit ng pagtatapos sa pag-aaral na ito, ano ang mensahe ng Diyos sa atin? Atin pong natuklasan kanina na ang Biblia ay tunay, subok na salita ng Panginoon. Ang tanong ay,
Ano ba ang mensahe ng Diyos sa atin ngayong natuklasan natin na ang Biblia lamang ang basihan ng ating doktrina at paniniwala? Ganito po ang sabi ng aklat ng Juan 5:39. Ito po ang tala ng Diyos. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. So ang mensahe po pala ng Diyos sa atin sa mga panahong ito na ating natuklasan na ang Biblia ay totoo, tunay, tapat, at katotohanan ay ano po, saliksikin ang mga kasulatan, hindi po isiksik. Alam niyo po sa maraming mga Kristiyano ang mayroon silang Biblia, ngunit instead na kanila pong saliksikin ang nasulat dito, anong ginagawa nila? Sinisiksik sa cabinet. Kaya po hindi sila dumarating sa pagkatagpo ng katotohanan. Ang mensahe po ng Diyos sa iyo, kaibigan, ay ano po, saliksikin natin ang mga kasulatan. Bakit raw po? Sapagkat iniisip ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan. Kung ikaw, kaibigan, ay totoo na nagnanais ng buhay na walang hanggan, ang panawagan sa iyo ni Jesus ay saliksikin mo ang kanyang mga salita upang sa gayon ay matagpuan mo ang katotohanan na nais niya na sundin mo at nais niya na sundin ko para sa ganang akin. Sabi pa sa aklat ng Juan 5:24 ito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay mayroong buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kung tayo raw po'y magiging mapagsiyasat ng Biblia, tayo po'y ibinibilang ng Diyos na tayo po yaong mga tao na nagmula po sa lugar ng kamatayan patungo po sa kabuhayan. Ikaw, kaibigan, nagnanasa ka ba na magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang panawagan sa ni Jesus, maging mapagsiyasat tayo upang tayo po'y, anong sabi ng talata, hindi mapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Sabi pa sa aklat ng Isaias 34, versikulo 16 ay ito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Ang itinuturo po ng Diyos na ating pong saliksikin ay alin? Pocketbook po ba? Mga magical stories? O ano-ano pang mga aklat? Hindi po. Kung nais po natin na buhay na walang hanggan, wala po tayong ibang sasaliksikin, kundi alin? Ang sabi ng talatay ito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Alin ba ang aklat ng Panginoon? Alam po natin na yun ay ang Biblia. At inyong basahin. So kinakailangan po na pag tayo magbabasa ng Biblia, kinakailangan po ito ay atin rin namang saliksikin, unawaing mainam ang nasusulat dito. Sabi pa dito ay ito, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Ang Biblia po, sabi ng Diyos, ay hindi po ito magkukulang. Hindi po tayo kukulangin ng mga katotohanan na nasusulat dito, sapagkat Diyos mismo ang nagsabi ng aklat na ito ay hindi magkukulang. At sa huling talata, kaibigan, ngay nais kong basahin sa iyong aklat ng Apokalipsis, versikulo 1, talatay 3. Ito ang sabi ng Panginoon. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Sabi nung talata, kaibigan, na yan raw, sino ang mapalad? Mapalad ang bumabasa at nangakikinig at tumutupad. Hindi lamang pala sapat na ikaw ay bumasa, hindi lamang pala sapat na ikaw ay makinig, kundi ang isang pinakamahalagang punto na nais ng Panginoon na idiin sa iyo at sa akin sa gabing ito ay kinakailangang tumupad tayo sa nasusulat sa banal na kasulatan. Kahit pabasahin natin ang buong Biblia mula sa Genesis hanggang Apokalipsis, ngunit wala namang pagsasakabuhayan ng lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat na ito, kaibigan, kapatid. Walang kwenta ang pagbabasa mo sa aklat na ito. Ngunit kung tayo ay tutupad sa nasusulat dito, tayo po ay mapalad. Bakit? Sapagkat sinabi ng Diyos, ang panahoy malapit na. Kaibigan, ang panahoy malapit na. Si Jesus ay nagnanais na makasama ka sa kanyang muling pagparito. At kung ang iyong pagnanais ay katulad ng pagnanais ni Jesus sa iyo, na ikay kanyang makasama, ang Panginoon ay nananawagan sa iyo sa gabing ito, na tayo ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Buksan natin ang ating puso, ganyan rin ang ating pag-iisip,
upang sa gayon ay masumpungan natin ang katotohanan na nais ng Diyos na ating matutunan. Kaibigan, nais kitang ipanalangin bago tayo magtapos sa gabing ito. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat, salamat Panginoon sa pag-aaral sa gabing ito, na kung saan Panginoon ay amin pong natuklasan na ang Biblia lamang ang basihan ng aming doktrina at paniniwala. Nawa dakilang Ama na patuloy naming matupad ang lahat na nasusulat dito upang kung ikay mahayag na sa mga lapap, kami masumpungang nagtatapat. Maraming salamat po Ama sa iyong pag-ibig at aking dinadalangin ang aking kaibigan na narito sa aking harapan sa gabing ito. Nawa dakilang Diyos ay tulungan mo siya na magkaroon rin ng pag-ananasa na matuklasan ng iyong mga katotohanan at nawa sa susunod na pagtatalakayan ay muli siyang narito upang makinig sa mensahe mo para sa kanya. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Kaibigan, ako po ay nagagalak na kayo po ay aking nakasama sa gabing ito. Sa susunod pong pagkakataon ay muli ko po ikaw na inaanyayahan na makinig sa programang ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa gabing ito.